I declare I'm special and extraordinary. I am not average. I had been custom made, uniquely crafted in God's purpose. I am one of a kind, His most prized possession. I live without fear, knowing I am a child of the Most High, created in His very image. I am more than a conqueror, destined to rise, to shine, and to fulfill the greatness within me. I declare that I am divinely positioned for appointments of God's overflowing blessings. Everything I set my hands to shall prosper and multiply. I will lend to many and borrow from none, for abundance flows through me like a living stream. These are my declarations in the mighty name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Sige, bago ka umupo, deklarahan mo ang nasa kaliwa mo, nasa kanan. Kung meron, yung katabi mo, sabihan mo, pabanal ka talaga ng pabanal, payaman ka na ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Sige po, kayo po ay makakaupo na. Palakpakan nga natin muli ang Panginoon. Ako po ay nananampalataya na dahil every Sunday tayo po ay nagkakasama-sama at nabibigyan natin ng declaration yung ating mga katabi, naniniwala tayo may nangyayari sa kanilang mga buhay. Amen? Na tunay nga na pabanal ng pabanal, payaman ng payaman, at pa-level up ng pa-level up ang bawat isa. At purihin din ng Panginoon dahil nakakapag-raise up tayo ng mga bata na nagkakaroon sila ng mga memorization ng God's Word. Lalong-lalo na ng Luke chapter 4 verse 18 to 19. Hindi lang yan dito sa Christ the Rock Main, pero yung mga daughter churches natin ay we see to it na yung mga bata na memorize nila ito upang maging bahagi ng kanilang sistema. Napakalaking bagay na nahuhubog natin ang mga kabataan, ang mga bata. Amen? Kaya nga talagang ini-encourage ko kayo, ang bawat isa, na ilapit natin ang mga bata. Una sa ating Diyos. Mag-exert talaga tayo ng effort. No, alam niyo po, bago po ako naging senior pastor at naging bishop, for many years, ako po ay youth pastor. No? Ako po ay youth pastor. Ang aking miniministeryuhan ay mga kabataan, especially mga college students. Napakatagal po niya na panahon. At may mga pagkakataon na may mga nakakausap din ako na mga magulang ng mga kabataan. Lalo na po kapag dumarating sa point na yung kanilang mga anak ay kailangan talaga ng gabay, kinakailangan ng matinding panalangin, kinakailangan ng ayuno, ipag-fasting na kasi talagang naliligaw ng landas ang maraming kabataan. Kailangan talaga ng mga kabataan, ang ating Diyos, ang kapangyarihan ng gospel, ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sinasabi ko nga po sa mga magulang, mas magiging madali kung sa batang edad pa lang, dinadala na natin sila kay Lord. Amen? May mga magulang kasi iniisip, hindi, na lang yan, papadaluhin ko na lang yan ng church o dadaling ko na lang yan sa church. Pag malaki-laki na, at least hindi ako masyadong mahihirapan. Hindi ko, syempre, mas malaki yung responsibility pag bata. Pero, sa totoo po, it will be more difficult. Kapag yan ay mas malaki na at nagsisimula ng gumawa ng kanilang sariling mga decision. Meron pong, dati naalala ko noon, merong isang nanay na lumapit sa akin, bakit yung anak ko na yan? Napakatigas ng ulo. Sabing ganon. Pero pag nandito sa church, mukhang mabait. Kasi isa sa mga young people namin. Ang sabi ko, alam nyo po, unang nahuhubog ang bata
sa loob ng tahanan. Nung time na yon, ang aking mga anak, mga bata pa sila. Ang sabi sa akin ng nanay, nasasabi mo yan, pastor, kasi ang mga anak mo bata pa. Pag nagka-teenager ka, tignan ko lang. Pero alam niyo yung mga anak namin, we see to it, talagang nag-exert po kami ng effort, wala kaming sasakyan, kinukommute talaga namin yan, 4. Yung isa buhat ni Rebsel, yung isa buhat ko, tapos may 2 pa akong hawak. Si Pastora Francesca nung bata ayaw maglakad. Lalo na pag nakakita ng overpass, hahakbang pa lang ng isa, pagod na ako. Pagpapabuhat talaga. Pero nag-exert kami ng effort kasi alam namin may mga naitatanim sa kanila. Amen? Yung makita pa lang ng mga bata, ng kanilang mga magulang nag-worship kay God, lalo na kung naglilingkod sa Panginoon, makikita nila naglilingkod sa Panginoon, ang nanay at tatay nila, yan ang kanilang magiging modelo. One day, sila din ay maglilingkod. Amen? May nakita po akong pag-aaral ni Dr. George Barna. Gusto ko pong marinig po ninyo ito. Ang sabi po dito sa kanyang pag-aaral, ito po ay research. Hindi po ito gawa-gawa lamang. Ang sabi po dun sa kanyang pag-aaral, sa kanilang research, ano nyo po, yung Dr. George Barna, ito talaga ang kanilang ministry. Okay? Nagre-research talaga sila, lalo na when it comes to the church. Ang sabi po, 43% of Christians, wala pa tayo sa, ano pa lamang ito, introduction. Hindi, wala pa pala sa introduction. 43% of Christians say they came to faith. 43%, almost 50%. Came to faith before the age of 12. Napakalaking porsyento po niya. Kumbaga, kung ako ang magulang, o meron kang kapatid na bata, o meron kang pamangkin, gawa mo na ng paraan. Hirap na hirap kang mawin yung tito mo, yung tita mo, iwin mo yung anak. Amen. Ano po ang mas mahalaga? Yung kaluluwa ng anak o yung kaluluwa ng tiyuhin? Parehas yun. Parehas yun. Amen. Ayaw nitong isa, madadala mo yung isa. Dito ka na sa madadala mo sa Panginoon. 43%. 2/3 or 66%. Ano daw? Ginagaya ko lang po si Apostle Bishop Art. 66% of believers accepted Christ before turning 18. Kasama po ako dyan. I came to know the Lord Jesus Christ at the age of 17. 17 years old po ako bago ko nakita si Rebsel at nawin niya rin po ako. Amen? Napakaganda dito sa ating church. May mga makikita tayo, mga kabataan, mga bata pa lang naglilingkod sa Panginoon. Kita niyo si Althea, 16 years old, very active sa paglilingkod sa Panginoon. Less than 25% of current believers came to faith after age 21. Less than 25%. Siyempre, ang mga binabanggit ko ngayon, human factor ito. Hindi ibig sabihin na ito na, hindi na ako maglilingkod doon sa mga may edad. Pero sinasabi natin, kung magiging wise tayo, mga bata pa lang, i-win na natin sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, naniniwala tayo na isa sa napakainam na papalakas din natin sa ating ministry ay ang ating children's ministry. Ang church po natin sa Batangas, sa San Jose, yan po ay nagsimula sa mga bata. At nakikita ko ngayon yung mga bata na nawin nila, nung mga maliliit pa talaga, mga 12, 11, 10, 11, 12, ngayon sila ang ginagamit ng Panginoon na katuwang nila sa ministry. So praise the Lord at tayo po ngayon ay nasa last Sunday ng month of September. And then we are looking forward sa month of November, December, October, November, December, last quarter for the year 2025. Grabe, ang bilis ng panahon.
At napakarami na po natin pinag-aralan sa ating series ng Unstoppable Rapid Growth. And I believe tayong lahat, we are not just hearers, but we are believers and doers of God's Word. Wala pong mangyayari kung tayo ay tagapakinig lang. Napakinggan natin yung mensahe, pagkatapos, see you next Sunday, hindi tayo nanampalataya, at dahil sa ating pananampalataya, in-apply natin, sumunod tayo, diyan lamang natin mararanasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa tuwing tayo ay nakikinig na nanampalataya at sumusunod. Ang tawag po diyan, HBO. Hear, believe, obey. Amen? At sa nakalipas na 3 linggo, pinag-aaralan natin is grow in generosity. Sino po dito na i-apply mo na yan sa buhay mo? Na sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng pag-uusap regarding this topic, talagang ikaw ay nananampalataya, nag-exert ka talaga ng effort na maging generous. At sa umagang ito, ang pag-uusapan natin, ano ba ang mga pagpapala na pwede naman nating matanggap? Ano ang magiging epekto nito sa buhay natin? Hindi lang kapag tayo ay nakinig, pero kapag tayo ay nakinig na ng palataya at sumunod, ano ang magiging effect nito sa buhay natin? Ang title ng ating topic, Generosity, the River of Blessings. Ang ibig sabihin, ang mga pagpapala ay dadaloy sa mga taong generous. Genuine blessings will only happen to those generous people. Ang pagpapala ng Panginoon, prosperity will be experienced by generous people. Amen. Kaya hindi ito po pwedeng malagpasan natin, hindi po pwedeng hindi ito maituro, because we are an apostolic church at tayo ay tinawag ng Panginoon to plant churches all over the world at kinakailangang makapag-raise up ang Panginoon sa ating church ng mga end-time kingdom financiers. May mga pagpapalain ng Panginoon, kakaibang anointing to produce wealth. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, ikaw ang tinutukoy dito. At sa umagang ito, meron tayong declaration. No? Kapag ka ito ay nakita nating pinost dito sa screen, ide-declare natin ito sa ating sarili at sa ating katabi. Be generous, be prosperous. Sabihan mo nga ang iyong katabi, be generous, be prosperous. Generosity is not merely a financial transaction. Hindi lang pera ang pinag-uusapan natin dito at katulad ng palagi nating sinasabi, hindi din natin pwedeng tanggalin ang pera sa equation. Hindi lang ito pera, pero hindi din natin pwedeng tanggalin ang pera. Pag pinag-uusapan natin ang generosity, it is a spiritual posture. Ang genuine generosity, yung totoo talaga, ito ay mula kay Lord. Si Lord ang unang naging generous. Si God ang originator ng generosity. Na bago pa lang likain ang tao, nilikha na ni Lord ang universe, at nung nilikha ito ni Lord, hindi niya tayo tinipid. Sabihan mo nga ang iyong katabi, hindi ka tinipid ni Lord. Hindi lumikha si Lord ng isang island, diyan na lang natin ilagay ang tao. May kalawakan ba? Wala ng kalawakan. Yung island lang. Sobra naman, maglilikha pa ako ng kalawakan. O sige, pwede. Isang araw, isang bituin, isang buwan.
Pwede na sa kanila yon. Sobra naman sila. Pero kapag tinignan natin ang nilikha ng Panginoon, grabe. Bakit halos hindi maabot ng tao? Yung kalawakan, yung outer space, bakit halos hindi maabot ng tao? Pagpapakita lang yan ng pagiging generous ni Lord. Amen? Sino dito kaya niyang ubusin ang oxygen sa mundo? Subukan mo. Simula ngayon, singhutin mo ng singhutin ang mga oxygen sa mundo, hindi mo mauubos. Alam mo kung bakit? Kasi generous si God. Amen? At dahil ang Panginoon ay generous, genuine generosity is a spiritual posture. This is something spiritual. Kaya ang mga tao na lumalago sa kanilang espiritu, sa kanilang pananampalataya, ang isa sa manifestation nito ay generosity. At inoobserbahan ko din ang mga tao sa tagal ng aking paglilingkod, pag ang isang anak ng Diyos, naapektuhan ang kanyang pananampalataya, bumaba ang kanyang pananampalataya, lumamig ang kanyang pananampalataya, pag-ibig sa Lord, makikita mo, maaapektuhan ang generosity. Isa sa mga gauge ng isang tao talaga lumalago sa kanyang pananampalataya, umiibig talaga sa Lord, generous. Kasi kapag ikaw ay lover, ikaw ay giver. Amen? God calls His people to be conduits of blessing. Generosity is the language of love, the rhythm of grace, and the evidence of a heart transformed by the gospel. Habang ang tao, ang anak ng Diyos lumalago, magiging generous. Hindi pinag-uusapan dito ang dami ng pera ng salapi. Nakakita na ba kayo ng sobrang dami ng pera? Hindi generous. Kahit 5 duling, di ka bibigyan. Biruin mo, 5 na duling pa, ayaw pang ibigay. Pero milyon-milyon ang pera nun. Hindi pinag-uusapan dito yung dami. Pero nakakita na ba kayo ng tao, hindi naman ganun kayaman? Hindi pa. Pero dahil binabago ni Lord ang puso, nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kapwa, all out. Gusto mo makakita ng ganun tao, tignan mo yung katabi mo. Parang napapailing ka. 2 Corinthians chapter 9, basahin natin ng may pananampalataya hanggang chapter 9, verse 6 hanggang verse 11. Sasabihin ko sana, basahin natin ng mabilis. Huwag natin basahin ng mabilis. Basahin natin ng may pananampalataya. Sabi dito, remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give. May mga tao, pagdating sa pagbibigay, yan lang ang babasahin. Yung bahagi na yan ng verse 7. Each man should give what he has decided. Kaya pag ikaw magbibigay, kung ang desisyon ng puso mo, konti lang. Hindi binasa muna yung verse 6. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. And then, nagkaroon ng verse 7. Una, tinuturuan muna tayo maging generous. Pag konti tinanim mo, konti aanihin mo. Kaya mag-decide ka sa puso mo. Anong sinasabi nun? Mag-decide ka na maging generous. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Because one day, darating ang point, pag lumalago ka na, the more na nakapagbibigay ka, the more na nai-enjoy mo
ang pagbibigay. Sino dito naranasan mo yun? Amen. Naramdam mo kapag mas marami kang, grabe, ang dami ko nung naipamumudmud na tawag eh. Punta tayo sa verse 8. And God is able to make all grace abound to you. May kakayanan ang Panginoon na ang biyaya niya mag-umapaw. So that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, He has scattered abroad His gifts to the poor. His righteousness endures forever. Now He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Last verse para sa ating topic. You will be made rich in every way. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, payayamanin ka ni Lord. You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion. Dahil ikaw ay generous, bibigyan ka pa ni Lord ng kakayanan na mas maging generous pa sa lahat ng pagkakataon. Sino dito may mga pagkakataon hindi mo kayang may mga gusto kang ibigay talaga? Ha? Sabi mo purihin ng Panginoon dun sa ating celebration last Saturday ng ating church anniversary at ng ating conference. Hallelujah! Pagpasok ni Apostle Bishop Art, sabi niya, tatlo pa ang inyong lead wall. Hindi naman natin magagawa yung mga ginawa natin sa Robinson's Trade Hall kung walang mga taong naging generous. Hindi natin yan magagawa. Pero dahil may mga taong naging generous na gawa natin. Amen? Nagpamudmud tayo ng mga prizes. Biri mo, 2 flat, smart, flat television, 50 inches ang ating pinamigay. Amen? Nagmi-meeting kami ng mga pastors ng Christ the Rock. Sabi kasi masarap magbigay talaga eh. Kaya nag-decide kami, sa 2026, mamimigay tayo ng motor. Ha? Motor ng hair dryer. Hindi, yung motorcycle talaga. Ha? Amen. Praise the Lord. Sabihan mo ngayong katabi, kapatid, baka ikaw na ang manalo. Tuwan-tuwa ba kayo? O ito mas matindi. Sabi mo, kapatid, baka ikaw ang mag-sponsor. Ano ang mas masaya? Ikaw ang ikaw ang mananalo ng motor? O ikaw ang magiging sponsor ng motor? Pareho. Ikaw, sabi ni Jane, parehas. Ikaw na nag-sponsor, ikaw pa, nabalik pa sa'yo. Kaya alam nyo, nung dumalo kami ng Manila Hotel, nung CB Map, at merong 50 inches television ang kanilang ipamimigay, ipaparapol. Kami ang humakot nun, kasi ako yung in charge sa mga volunteers, kami ang humakot, nilagay dun sa bahay namin yung mga papremyo, nakikita ko yung mga television. Doon kami nagpe-pray. Sinelyohan ko na yung isa. Tapos nung papunta na ng Manila Hotel, sabi ko sa mga anak ko, iwanan nyo na yung isa kasi mapapagod kayo. Biruin nyo, dadalhin nyo doon, kasi babalik nyo ulit dito. Iwanan nyo na, ayaw nilang iwanan. Hindi sila nakinig. Dinala pa rin nila sa Manila Hotel. Nagbuhat sila. Pagkatapos, nung huling raffle, natawag ang aming number. Tuwang-tuwa talaga kami. Si Rebsel nagtatatalon doon habang sa Manila Hotel. Nanalo tayo. Pero mas masaya kami kasi ipaparapol doon sa ating anniversary. Mas masarap talagang magbigay kaysa tumanggap. Masayang tumanggap, pero may kakaibang kagalakan kapag
nakatatanggap. Kaya kinukumbinsi ko ang CB Map magpamigay ng motor. Kasi mapapanalunan ng Christ the Rock. Amen. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, ikaw ang mag-i-sponsor. Ilan tayo ngayon dito? Isipin mo, ilang motor ang ipamimigay natin. Ang dami. Okay, so pag-usapan natin, the river of blessings. Number 1, para ito ay maranasan natin yung blessings na ito, we need to release with faith. Yan pa lang, yung mag-operate ka pa lang sa pananampalataya, blessing na yan eh. Ang sabi dito, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Para matanggap natin yung pagpapala, yung river of blessings, kinakailangan nating mag-release. Generosity begins with release. You cannot reap what you refuse to sow. Principle yan. Amen. Kaya ka umaani ngayon, may itinanim ka kahapon. Kung wala kang inaani ngayon, dahil wala kang itinanim kahapon. Sa ating mga Pilipino, may sinasabi tayo, pag may tiyaga, may nilaga. Pag may tinanim, may aanihin. No ID, no, hindi nakasama yon. Ang ibig lang sabihin yan, dahil may mga ginagawa tayo, may inaani tayo. Yan ang prinsipyo ng salita ng Diyos. At dahil tayo ay nagtatanim, meron tayong inaani. Amen? At hindi lang tayo basta nagtatanim because we are an apostolic church. Kapag tayo ay tinatanim, pinapanalangin natin yan. Amen. Binibigyan natin yan ng proteksyon ng panalangin. Sino dito kayo nagninegosyo, pinapanalangin nyo talaga yung inyong business, yung pinagkakakitaan. Kung kayo ay nagtatrabaho sa kumpanya, pag-pray nyo talaga yung inyong company kasi ginagamit yan ng Panginoon upang kayo ay pagpalain. Alam nyo ba ang pangalan ng may-ari ng inyong kumpanya na pinagtatrabahuhan? Yung pinaka-may-ari mismo. Kung hindi nyo kilala, tanungin nyo. Ipag-pray nyo talaga. At iano nyo, Lord, one day, iba-Bible study ko yung may-ari ng kumpanya na yan. Pwede? Amen? May kaluluwa ba yon? Kailangan niya ba si Lord? Amen. Gagamitin ka ni Lord. Sabihan mo nga ngayong katabi, gagamitin ka ni Lord. Nagre-release tayo, nagtatanim tayo. And kapag tayo ay natutong maging generous, naghahasik talaga, diyan natin mararanasan yung overflow. Generosity unlocks abundance. Ibig sabihin, ang generosity ay susi. Kaya nga, kapag nagtanim ka, naghasik ka ng marami, aani ka ng marami. This is not prosperity gospel, it is kingdom economics. Kasi pagka nakaririnig yung iba ng overflow, abundance, prosperity gospel yan, hindi. Yan ang principle ng kingdom. Amen. God multiplies what is surrendered, not what is hoarded. Mas kinikim-kim mo, hindi mo naman napapakinabangan. Sobra-sobra na sa'yo. Wala mangyayari dyan. Nandiyan lang yan, maluluma yan, masisira yan. Ha? Sino dito ang nasiraan ng gamit o ng sapatos nung pandemic? May mga sapatos ako dahil hindi nagagamit. Kaya nga intentionally, alam nyo, nung kami ay ewan ko kung nag-o-observe kayo during the pandemic, naka-online, di ba naka-online lang tayo noon, nakasapatos pa kami. Hindi nga nakikita eh. Pero nagsasapatos ako. Kasi pag hindi ko ginamit, masisira. Hindi naman palaging nagagamit talaga. So isuot man, sandali lang. May mga sapatos akong mga nasira.
during the pandemic. And na-realize ko, hindi talaga pwedeng mag-hoard lang. Nandyan lang, hindi nagagamit. Kung sobra na sa'yo, ibahagi mo sa iba. Amen. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid, ilan ba sapatos mo? Pagka daw ikaw ay may mga gamit na nakakatatlong buwan na, hindi mo pa nagagamit, ang ibig sabihin yan, hindi mo na yan magagamit. Sobra-sobra na yan sa'yo. Ipamigay mo na yan. Amen? Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, ipamigay mo na yan. Kaya minsan makikita nyo kasi si Rev sila daming namimigay sa kanya ng bag. Pag yung mga hindi niya na nagagamit na bag, magagamit na lang yan ng ilang beses, no? Pag hindi niya na nagagamit, pinamimigay niya na yan. Nakita ko ang dami ulit doon, kaya mag-abang kayo. Faith is the fertilizer of generosity. Pag may pananampalataya talaga, hindi mahirap maging generous. Pag sinabi kasing fertilizer, yung halaman, kusa naman talaga yung lalago. Pero pag pinilagyan pa yan ng fertilizer, mas magiging mabilis ang kanyang paglago at mamumunga pa ng sagana sa tamang fertilizer, di ba? Yung organic at mataas na kalidad. We give not because we have excess, but because we trust God to multiply. Kaya kapag ka ikaw nandito ka, huwag mong isipin, ako talaga, mag-all out ako sa church pag mayaman na ako. Hantayin mo yon. Ngayon, maging all out ka na. Hindi naman hinihingi sa'yo ni Lord kung ano yung wala ka. Amen. Ang tinitignan ni Lord, ano ba ang meron ka ngayon at willing kang maging generous. Generosity is an act of trust. When we give, we declare that our security is not wealth, but in the provider. Ang security natin hindi sa pera. Ang security natin kay Lord na nagbibigay ng pera. Amen. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, maraming pera ang ibibigay sa iyo si Lord. Pero dapat kay Lord tayo magtitiwala. Amen? O may sabihin ako sa inyo, ito totoo. Ito talaga totoo. Tutuhan ang usapan ito. May tendency talaga tayong magtiwala doon sa mga meron tayo. Nakikita natin. Kumakapal ang bank account mo, ang GCash mo lumalaki. Pero pag nakikita mong unti-unting lumiliit, parang ikaw, naaano ka na, nag-aalala ka na. Ang ibig sabihin nun, ang tiwala mo dito mo na inilalagay. Dapat ilagay natin Of course, napakahalaga na maging wise tayo kasi ano tayo eh. No, ito nga isa sa pinag-aralan doon sa ating Bible Institute. Ang Panginoon, nung nilikha tayo ng Panginoon, hindi ownership ang ibinigay sa atin ni Lord, pero stewardship. Tagapamahala tayo. At pag nakita tayo, ito kasi principle ni Lord eh, mapapagkatiwalaan ka niya sa pinagkatiwala niya sa iyo. Ang sabi ng Bible, bibigyan ka niya ng para sa'yo. Ngayon, habang nandito tayo, steward tayo. Pero alam nyo ba, na sa kabilang buhay, co-heirs na tayo? Amen? Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, tagapagmana ka pala. Kaya dito sa lupa, tinuturuan tayo ni Lord ng good and faithful stewardship. Matutunan natin ito. The generous heart is a releasing heart. Yan ang una nating matutunan nating mag-release. A releasing heart, open-handed, not tight-fisted. Handa talagang magpagamit. Tandaan natin, hindi lang pera ang pinag-usapan natin. Pati oras, lakas, talento, kakayanan. Kaya nga alam nyo dito sa Christ the Rock, ini-encourage talaga natin, ipagamit ninyo ang inyong kakayanan.
Alam niyo ako, nagsisimula akong lumago sa Panginoon, nag-iisip ako eh. Sabi ko, ano ba ang pwede kong ipaglingkod sa Panginoon? Tinitignan ko yung mga ministry, kung kaya ko. Nakita ko yung ushering, yung mga ushers, palaging nakangiti. Talagang sila yung nag-i-initiate na magkaroon ng pakikipag-usap sa taas. Sabi ko, hindi ko kaya yan, mahiyain ako. Hindi pa ako marunong ngumiti. Hindi ko, tumitingin na ako sa salamin nung kung mag-a-usher ako, tinitignan ko yung ngiti ko. Paano kung ngiti? Wag na lang. Nakakita ako ng ng buhat ministry ang tawag sa amin noon. From Lerma, bubuhatin namin. Ngayon, ang liliit ng speaker. Pero nung panahon ni Connie, ang mga speaker noon talagang malalaki. Hindi naman ganun ka-powerful, pero palakihan dati ng mga speakers. Binubuhat namin yan, dinadala namin sa FEU gym noon. Kaya lang sabi ko, ang hirap din pala nito. Ano pa kayang ibang ministry? Arts and design. Sumama din ako sa kanila. Ngayon, may mga tayo, may dati kami, styro na kinakat. Panahon ni Connie yan. Tapos ngayon, meron tayong ganito. Nung panahon ni Connie, overhead projector. Yung may plastic, may acetate. Hindi nyo na inabutan nun. Dapat inabutan ni Charles yon. Yung may acetate na ginaganon. Pagkatapos pag tinamaan ng electric, panlilipad, habulin nung Inabutan mo yon, yung overhead projector. Eh di may naghiwa na ako ng malaking letter kasi yung styro, hahatiin yon, lalagyan ng letter, tapos pipinturahan, ikakabit na ganon. Hiniwa ko na. Nung ikinabit, baliktad yung letter E. Sabi nung pastor, sino ba naghiwa nito? Nag-resign ako sa arts and design. Pero tinutuklas ko kasi gusto kong ipagamit kung ano yung kaya ko. Amen. Nakakita ako ng mime. Yun doon ako. Sabi ko, kaya ko yan. Yun yung mime, yun yung mga movements na walang salita. Naga-action lang. Kunyari parang may hinihila pero wala naman. Hindi yan basta gumagalaw. Kailangan yung kamay niyan may nakita ko yung interpretative dance. Sabi ko, wag na lang. From creative arts, napasok ako sa drama ministry. Pero yung pala may need lang nung time na yon. Kasi ginamit namin sa soul winning. Pag kami nagkakaroon kami ng mga workshop, ng mga training when it comes to theater, when it comes to acting, ang una naman ginagawa, meron kaming devotion. Wala akong choice. Nag-share ako ng Word of God. Tapos biglang may lalapit, naku, nakaka-bless naman yung yung pag-share mo. Nung inano ko nga, nung aking pinag-aralan, sabi ko, nagkamali ako. Sabi ko, ang Diyos ang puno, tayo ang dahon. Saan nga pala yung nakalagay? Alam mo, yung una kang nagtuturo, may mga mali-mali ang sinasabi mo, nangangatog ang tuhod mo. Doon ako sinanay ng Panginoon. Hindi ko naman iniisip nun, magpapastor ako. Ayaw ko ngang magpastor. Doon ko na-realize, may mga time, pag ayaw mo, kunyari ka lang pala. Ikaw pala talaga ang gagamitin ng Panginoon. Sabihan mo nga ang katabi mo, be generous, be prosperous. Letter E, empower with joy. Una, pananampalataya. Pangalawa, hindi lang basta pananampalataya, pero may kagalakan. God loves a cheerful giver. Generosity is not just about the gift. It's about the spirit behind it. Na yung pag tayo ay nagbibigay, hindi lang yung bastang binigay natin, ang nakikita ng Panginoon, paano natin yung binigay? Ano yung puso natin kung tayo ay nagbibigay? Giving becomes worship
when it flows from gratitude. Nagiging katanggap-tanggap yan sa Panginoon kapag binibigay natin yan ang buong puso, may kagalakan, binibigay natin yung ating very best. Naalala niyo si Cain at si Abel? Ang sabi ng Panginoon kay Cain, tatanggapin ko naman yan kung ibinigay mo ng tama. May tamang puso. Nagbigay din naman si Abel nagbigay din naman si Cain o Cain. Kaya lang, hindi niya talaga binigay yung kanyang best para kay God. Alam niyo, sa ating pagbibigay sa Diyos, paglilingkod sa Panginoon, hindi deserve ni Lord ang tira-tira, ang basta-basta. Amen? Ang deserve ni Lord, the very best. Joy is not found in what we keep, but in what we release for the glory of God. And that's my prayer for Christ the Rock. Na dumating tayo dun sa point na may kakaibang kagalakan kapag tayo ay nagbibigay para kay Lord. Amen? Kagabi may nagpakain sa amin sa BK napaka-generous. Thank you, Charles. Purihin ang Panginoon. Joyful giving empowers others and energizes the giver. Yan ang ginagawa. Kapag may kagalakan, nai-impluwensyahan natin ang iba. Pag merong isang generous, magkakaroon yan ng tinatawag na domino effect hanggang sa dumating sa point na ang Christ the Rock, kapag hindi ka generous, maa-out of place ka. Amen. Hindi ito paramihan ng pera, hindi ito payamanan, pero pinapagamit natin yung very best kay God. And because of that, napagkatiwalaan tayo ni Lord sa kokonti, pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon sa mas marami. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, payaman ka na talaga ng payaman. When giving becomes worship, it becomes contagious. Naapektuhan mo yung iba, nai-inspire yung iba, ikaw din mas lalo kang na-energize at mas ninanais mong maging generous pa. Pa-level up ka ng pa-level up when it comes to generosity. And one day, gagamitin ka na ni Lord. Daddy Bishop, magdodonate na ako ng lot para sa Christ the Rock. Amen? Pag tayo ay nangako kay Lord, gawin natin. Tandaan po ninyo yon. Kasi si Lord, He is the God of covenant. Pag may ginawa kang covenant, ilaban mo yon. Pag nilaban mo yon, may kakaibang blessing na ipagkakaloob sa iyo si Lord. Amen? O, sabihan mo naman yung nasa likod at nasa harap. Be generous, be prosperous. Letter A, abound in grace. Dahil ikaw ay nagbigay, nag-release ka, may pananampalataya, may kagalakan, matatanggap mo naman ang nag-uumapaw na biyaya ng ating Panginoon. God is able to make all grace abound to you. Alam nyo, minsan, na-underestimate yung salitang biyaya. Pag sinabing biyaya ng Panginoon, alam nyo kung bakit kininiate ni Lord ang universe para mabuhay ang tao, biyaya yun. Amen. Bakit nagawa natin yung ating anniversary celebration sa Robinson's Cradle? Biyaya yon. Hindi biyaya lang. Biyaya yan ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin ng biyaya? Generosity opens the floodgates of grace. Babaha ang biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga yan, generosity, undeserved. Dahil nagbibigay tayo, hindi dahil deserving ng mga tao, pero dahil nagagalak tayo, may pananampalataya tayo sa ating mga puso, nagtitiwala tayo sa Panginoon, kaya tayo nagbibigay, mararanasan din natin ang biyaya ng Panginoon, hindi dahil we deserve. Because God is a generous God. Nagiging generous lang tayo kasi ang Diyos natin ay generous. God doesn't just replenish
He overflows. Kaya ako nananampalataya, marami talagang payayamanin si Lord sa Christ na rock. Kasi ang puso natin, sino dito ang puso mo? The fulfillment of our apostolic mission. Ano yung apostolic mission natin? The fulfillment of world evangelization. And because that is our mission, kinakailangan ponduhan yan ng ating Panginoon. At pag pinonduhan yan ni Lord, hindi yan parang magic na paggising natin sa umaga, may katabi na tayong pera. Ia-anoint ni Lord ang kanyang mga anak to produce wealth, to gather wealth. Amen. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, you are anointed to gather wealth. Sabihan mo yung katabi mong nag-declare sa iyo, amen. Pero dapat may nag-declare sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Grace abounds in every area. Prosperity, peace, purpose. Amen? Pagpapalain talaga tayo ng Panginoon. The Lord will bless the works of our hands. Bibigyan tayo ng kapayapaan. Nagmumula sa langit, coming from the Prince of Shalom, the Prince of Peace. May mga tao, maraming pera, hindi makatulog. Pero ikaw, iba gagawin sa'yo ng Panginoon. Pagpapalaing ka ni Lord. Pero bahagi ng pagpapala na yan, kapayapaan. Pagdating ng gabi, kailangan mo nang matulog, patutulugin ka ni Lord. Amen? Kaya lang, bago mag-bedtime, huwag ka nang magkape. Amen? Kailangan din ng discipline. Kung magkakape kayo sa coffee shop, tawagan nyo kami ni Rebsel. Sasamahan namin kayo. Sabihan mo ulit ang iyong katabi, be generous, be prosperous. Last, produce eternal impact. Grabe ang ang generosity. Hindi lang nito naapektuhan mga tao sa paligid, hindi lang naapektuhan nito ang temporal world, pero meron itong eternal impact. You will be enriched in every way to be generous. Generosity is a seed with eternal fruits. Hindi lang tayo nagtatanim, hindi lang tayo nagiging generous, maapektuhan tayo, gusto natin mapagpala tayo. Yan yung ating paglalabanan. Dahil bilang mga tao, may tendency talaga tayo na nakatingin sa material na bagay. Naku, magiging generous nga ako para one day, kikita ako ng malaki, makakabili ako ng iPhone 17. Yung ba ang ngayon? 17 ba? So next year, 18. Ha? Dapat hindi ganon ang ating motivation. Amen? Our motivation is love. Ang mga pagpapala, nadaloy yan. Bilang mga tao, syempre, minsan may mga paghanga tayo. Ang ganda naman ng sasakyan na yon, ang ganda naman ng na yon. Pero paglalabanan natin, yun na yung magiging drive natin para tayo ay pagbutihin ang mga bagay o maging generous tayo. Kasi may mga nagbibigay ng ng tithes, ng offering, para sila ay makatanggap kay Lord. At pag hindi na-meet yung expectation, ayoko nang mag-tithes. Hindi naman pala totoo yan. Kasi mali ang motivation ng puso. Amen? Pero ang pag-motivation natin, mahal natin si Lord, kaya natin ginagawa ang mga bagay, si Lord ang bahalang magpala sa atin. Sabihan mo nga ngayong katabi, payayamanin ka talaga ni Lord. At yung generosity natin, hindi lang maapektuhan ang buhay natin, maapektuhan ang buhay ng iba hanggang eternity. Why? Because it will fund mission, it will feed the hungry, and it will fuels hope. Sino sa inyo nakaranas kang ganon? Napagpalain ka ng isang tao, may kailangan ka biglang may ginamit ang Panginoon, ikaw talagang, Lord, thank you po. Napakaraming pagkakataon sa buhay natin, may mga ginagamit si Lord. And this is my prayer. One day, the Lord will use you.
Amen? May mga tao ayaw pumunta ng church. May mga tao ayaw lumapit sa Diyos. May mga tao hindi naniniwala sa Diyos. But because of your generosity, they will consider to know God. Diba? Naatin nga ako sa... Saan ba uma-attend yang si ano na yan? Si Ann na yan? Ha? Why? Kasi maaapektuhan natin ang kanilang mga buhay. Generosity is not just about money. It's about mission. Every act of giving fuels the work of the gospel. Ulitin ko, every act of giving fuels the work of the gospel. Amen? Alam niyo dito sa sa Christ the Rock, meron tayong pastors honoring. Yung pastors honoring na yan, of course, one of our motivation, I honor my man of God, I honor my woman, I love them, I want to bless them. Pero yan, hindi namin yan, nakakuha tayo ng pastors honoring, Rebsel, mag-shopping ka na. Pero nagsha-shopping po talaga siya. Pero hindi po yan para doon. Kapag nakita nyo kaming may mga pinuntahan kaming lugar, nakapunta kami kasi naging bahagi kayo. Amen? Isipin ninyo kung merong pinapapuntahan sa amin si Lord. Okay? Siyempre, theologically speaking, si Lord ang magpo-provide. Amen? Pero isipin ninyo, for the sake of argument, may pinapapuntahan sa amin si Lord. Sinabi ni Lord, pumunta ka nga ng Hong Kong. May kaluluwang makakakilala, mga kaluluwang makakakilala sa akin pag pumunta ka doon, gagamitin kita. Wala kaming pampunta. Lord, next year na lang. Lord, mag-iipon muna kami. Theologically speaking, kaya naman ni Lord talaga, di ba? Pero gumagamit siya ng mga kalalakihan at kababaihan para magkaroon ng katuparan yung layunin na yon. Padadaluyin ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala. Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, payayamanin ka talaga ni Lord. Every act of giving fuels the work of the gospel. Binigyan ko ng instruction ang ating mga pastor. Month of October, month of November, month of December, sabi ko sa kanila, mag-schedule kayo ng crusade. October, November, December. Sabi ko, magastos yan. Pero pupondohan tayo ng Panginoon. Meron tayong apostolic calling. Meron tayong apostolic mission, apostolic ministry, at apostolic mantle. May kakaibang blessing na padadaluyin ng Panginoon sa mga mananampalataya at willing magpagamit sa Kanya. The ripple effect of generosity touches lives, communities, and generations. Amen? Anong pinag-usapan natin, mga kapatid? The river of blessings. Una, produce eternal impact. You will be enriched in every way. Generosity is a seed with eternal fruit. It funds mission, feeds the hungry, fuels hope. Every act of giving echoes eternity. Ano na ito? When you reap, you release with faith, empower with joy, abound in grace, and produce eternal impact. This is the rhythm of a life surrendered to God. Gagamitin tayo mightily ng Panginoon. Sa ministry na meron tayo, napakahalaga na gamitin tayo ng Panginoon. Magre-raise up si Lord ng mga end-time kingdom financiers. Marami pang gagawin ang Christ the Rock as an apostolic church. Amen? Andito na yung anointing ng Luke chapter 4, verse 18 to 19, nararanasan natin, nagle-level up yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. May mga ginagamit ang Panginoon ng mga kalalakihan at kababaihan, nagsisipag, generous sa kanilang time, generous sa kanilang mga talents, at gagamitin din tayo ng Panginoon para ponduhan ang ministry ng Christ the Rock. Finally, sabihan mo nga ang iyong katabi, be generous, be prosperous. Release with faith, empower with joy, abound in grace, produce eternal impact. Generosity is not a duty.
It is a delight. Amen? Yung mararamdaman natin, nagbibigay ako dahil hindi dahil sinasabihan ako. Pero kagalakan ko maglingkod sa Diyos. Kagalakan ko mapagpala si Lord. Kagalakan ko mapagpala ko ang aking kapatiran. Kagalakan ko mapagpala ko ang church. It reflects the heart of God who gave His only Son. Wala nang hihigit doon na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay ng Diyos ang kanyang sariling buhay. When we give, we echo Calvary. When we sow, we reap grace. You are blessed to be a blessing. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.